Scripture reading, Psalm chapter 40, 1 to 17. I waited patiently for the Lord, and thy inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my going. And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Blessed is the man, and that maketh the Lord his trust, and respected not the proud, nor sucks as torn aside to lies. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy truth which are true as word. They cannot be reckoned up and order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Sacrifice and offering thou didst not desire, mine ears hadst thou opened. Burnt offering and sin offering hadst thou not required. Then said I, lo, I come, and the volume of the book it is written of me. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. I have preached righteousness in the great congregation. Lo, I have not refrained my lips, O Lord. Thou knowest I have not hid thy righteousness within my heart. I have declared thy faithfulness in thy salvation. I have not concealed thy loving kindness and thy truth from the great congregation. Withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth continually preserve me, for innumerable evils have compassed me about. Mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than the hair of mine head. Therefore my heart faileth me. Be blessed, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help. Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul. To destroy it, let them be driven backward, and put to shame that which me even. Let them be desolate, for a reward of their shame that say unto me, Aha, aha. Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee. Let shock and love thy salvation say continually, the Lord be magnified. But I am poor and needy, yet the Lord thinketh upon me. Thou art my help and my deliverer. Make no tarrying of my Lord, of my God. May pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Lord God Almighty.
po ay manatiling nakatayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na ingatan niyo po kami na makapunta, Panginoon, sa inyong church sa umagang ito. Maraming salamat po sa programa, Panginoon. Kayo po ang gumabay, Panginoon. Sa lahat po ng ministeryo, sa lahat po ng makikinig, sa lahat po ng tatayo ng inyong pulpito, Panginoon. Kayo po magpala sa aming lahat. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y umawit ng dalawang hymno. Let your love flow through me. Hello? Ready, sing. So many folks are lonely. Oh Lord, they need Someone to care. And when I look about and see them, I can't help making this my prayer. Let your love flow through me. Let your love Flow through me, make me a blessing, Lord, wherever I may be. Keep me pure, keep me clean, so that you might be seen. Let your love flow through me. Second verse. Lord, when I meet a lost one, give me all the right words I should say. Oh, help me not be weak or timid. Their only chance may be with me today. Let your love flow through me. Let your love Flow through me, make me a blessing, Lord, wherever I may be. Keep me pure, keep me clean, so that you might be seen. Let your love flow through me. Nang si Jesus ay papasukin, since Jesus came into my heart. Ready, sing. Kay laki ng pagkabago ng buhay ko, nang si Kristo ay tanggapin. Nagliwanag ang kaluluwa kong ito, nang si Kristo'y papasukin. Nang si Kristo'y papasukin, at siya ay naging akin. Katulad ay baha ng luwa kong angkin, buhat ng siya'y tanggapin. Nasumpungan ko rin ang tunay na daan, nang tanggapin ko si Jesus. Tanang kasalanan ko'y nangahugasan, nang patuloyin si Jesus. Nang si Kristo'y papasukin, at siya'y naging akin. Katulad ay baha ng luwa kong angkin, buhat ng siya'y nakapit. Third verse. Ang pag-asa ko'y matibay at matatag, ngayong ako ay kay Kristo. Wala nang alinlangan sa aking landas, ngayon kay Kristo na ako. Na si Kristo'y papasukin, at siya ay naging akin. Katulad ay baha ng luwa kong akin, buhat ng siya'y tanggapin. Fourth verse.
Sa dibis ng kamatayan ay may tanglaw, buhat ng siya'y tanggapin. Ang bungad ng lungsod ngaya'y natatanaw, buhat ng siya'y nanglikod. Nang si Kristo'y papasukin, at siya ay naging akin. Katulad ay baha ng luwag kong angkin, buhat ng siya'y tanggapin. Tayo po ay makakupo ng lahat. Narito ako, Panginoon, nagpapakumbaba. Luluhod sa iyong harapan, nagpapasakop sa iyong kalooban. Alam mo ang buhay ko, walang maitatago sa iyo. Baguhin mo ako, Diyos. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umapaw sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umapaw sa buhay ko. Hawakan mo ako, Panginoon, huwag mo akong bibitiwan. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapasakop sa iyong kalooban. Alam mo ang buhay ko, walang maitatago sa iyo. Baguhin mo ako, Diyos. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umapaw sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang habag mong umapaw sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na mahal. Ako'y natagpuan,
pinakita ang habag mong umaabot sa buhay ko. Maraming salamat po sa mga nag-awitan ngayong umaga. At sa lahat po ng tumayo, maraming salamat po sa ating mga bisita na narito po. Ngayon, maraming gandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po nating ipanalangin ang ating pong pastor na ngayon po ay posible nag-preach na po siya sa Isabela, maging sa kanya pong kasama na si Pastor Cornelio. At marami pong salamat sa inyo church, sa ating pong pastor sa opportunity na tayo po ay makapagpahayag ng kanyang mensahe sa inyong harapan ngayong umaga. Ako po ay instrumento lamang ng Panginoon. And tayo po ay dumako na sa kanyang salita. Kayo po ba ay gumising ng masaya? Masaya po ba kayong gumising? O baka may gumising sa inyo, umiiyak, di ba?
Sige po, lahat po tayo ay tumayo. And if you have your Bibles with you, sa mga wala pong Bible, meron po tayong TV sa harap. Sa mga matagal na po sa church, sana Bible na po yung ginagamit natin. 1 John chapter 4 verse 19. 1 John chapter 4 verse 19. A very common verse. 1 John chapter 4 verse 19. Pag nahanap niyo na po, sabihin niyo lang, Amen. Sabay-sabay po nating basahin. 1 John chapter 4 verse 19. Ready, read. We love Him because He first loved us. We love Him because He first loved us. Tayo po muna ay manalangin, Panginoon makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Kami, Panginoon, ay minahal nyo. Una pa lamang, Panginoon. Bago po namin kayo makilala, bago po kami ipanganak sa lupa, kayo, Panginoon, ang unang umibig sa amin. Nawa ito po ay aming maintindihan sa inyong mensahe ngayong umaga. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. At kayo po ang manguna sa aming buhay. Kayo, Panginoon, ang maitaas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga is the love that started it all. The love that started it all. Bakit po ito ang ating piniling tema ngayong Sunday na ito? Ito po ay last week na po, tama ba, ng February? Or hindi pa? Meron pa na to next week? Meron pa? Wala na po ba? Tama, wala na pong last Sunday na February. Ang February po ay Love Month, di ba? Actually po, nung pinag-uusapan po namin, nung Youth Congress po kahapon, praise God po, sa success ng ating MIBC Youth Congress, yan po ay ginanap kahapon sa MIBC Monterey, sa pangunguna po ng MIBC churches, ng ating pong MIBC pastors. And nagkaroon po tayo ng attendance na 130. Grabe. Nung una po nating sinisimula ng Youth Congress, ang numbers lang po ay nasa 70 or 80. Ngayon po ay biglang naging 130, di ba? Biglang dumami ng sobra. And praise God, dahil po sa inyong panalangin yan, mga members, and sa tulong po ng inyong mga prayers, ng inyong sacrifice, and sa mga young people natin sa ating YBA, maraming salamat sa inyong pagpunta. And bakit nga po ba? Napag-usapan po namin na sana love yung theme ng ating Youth Congress. But sa meeting po ng masyado na po kasing natatakil yung love. So, ang ginawa natin is stand, which is tumayo tayo bilang mga Kristiyano. And I would like to take this opportunity na kung saan napag-aralan pa rin natin ang pag-ibig sa panahon ng February. Ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. The love that started it all. Ano nga po ba yun? Where does real love begin? Saan nga po ba nagsimula ang pag-ibig? Simple lang po. Ang pag-ibig po ay nagsimula sa Diyos. Dahil ang Diyos po mismo ay pag-ibig. Nagkaroon na po ba sa buhay nyo, sa chances ng buhay nyo? Di ba lahat po tayo ay may social media? Lahat tayo ay gumagamit na ng cellphone. Nagkataon po ba na minsan sinin nyo lang isang tao, di ba? Hindi na kayo nag-reply, sinin nyo lang. Or, in-inbox zone nyo lang. Nakita nyo kasi yung message ng notif. Nakita nyo na yung message. Hindi nyo binabasa. Matagal nyo siyang replyan. Or hindi nyo na na-replyan. Or, in-unfollow nyo yung isang tao kasi naiirita na kayo sa laman ng newsfeed niya. Puro na lang negative. Puro na lang, di ba, ganun? Or kung anumang dahilan ang meron kayo. Di ba nangyari na po yan sa atin? Dahil, syempre, sa modern world, sa panahon ngayon, social media na ang uso. Nang-i-ignore tayo ng tao, sinisin lang natin yung mga kaibigan natin or kasino man yan. Pero paano kung ang Diyos ang gumawa sa atin ng mga bagay na yun? Na sa tuwing tayo ay nananalangin, na sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya, ay titignan na lang tayo. Di ba? Nagpadala ng mensahe anak ko. Mamaya ka na. Ay, puro kasalanan ginagawa ng anak ko, unfollow ka sa akin. Sabi ng Panginoon. What if ganun ang gawin sa atin ng Panginoon? Imagine nyo, na sa tuwing tayo ay nagkakasala, tinatalikuran tayo ng Panginoon. O hindi na tayo pinapakinggan.
That is why, ang sabi sa 1 John chapter 4, verse 19, bilang mga Kristiyano, bilang mga nakakilala sa kanyang salita, I believe lahat na narito ay nakarinig na ng inyong salita ng Panginoon at saved na. We are privileged. Tayo po ay maging magpapasalamat dahil tayo po ay ligtas. Tayo ay nakakilala sa Kanya. At na kahit anong gawin natin, tayo ay magkasala, and please, we try not to sin. Huwag po natin hayaan magkasala tayo. Kahit po tayo ay nagkakasala, ang Panginoon ay nandyan pa rin para sa atin. Because why? Because He first loved us. Number 1, the love that started it all. Ano nga bang klaseng pag-ibig ang meron ng Diyos? Number 1 is pursuing love. Yan po ang una. Hindi po tayo ang nagsimula ng relasyon na ito. Bakit? Bakit hindi po tayo nagsimula ng relasyon na ito? Una pa lamang po sa lahat, ang Diyos ang gumawa sa atin. Hindi po natin hiniling sa Panginoon, Panginoon, gawin mo ako. Dahil wala naman tayo nun. Tayo ay galing sa wala. At ang Panginoon, dahil gusto niya, ang desire ng Diyos ay merong umibig sa Kanya, nauna muna siyang umibig. Paano? Sa pamamagitan ng paglalang sa ating mga tao. Ang sabi po dyan, sa Romans chapter 5, verse 8, God made the first move. Siya ang unang gumawa ng first move. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Diba? Una pa lamang po, kahit tayo'y makasalanan, ang Panginoon na po ang nanguna sa ating buhay. He commended His love toward us. Kahit po, we are sinners. Diba? At ano pa po ang ginawa niya? Ibinigay niyo yung kanyang bugtong na anak. Isipin niyo kayo'y nagkaanak. At ibibigay niyo yung anak niyo sa kahit na sino. Papayag ba kayo nun? Kung kayo ay nasa matinong kaisipan? Yung nag-iisa niyong anak ay ibibigay niyo. At ganoon ang ginawa ng Panginoon. Because from the word pursuing, pag sinabing pursuing, mga kapatid, it means kahit ano pong mangyari, na kahit anong sapitin mo sa buhay, pipiliin mo pa rin na gawin yung bagay na yun. Di ba katulad nga ng mga nanliligaw, kapag kayo ay may nililigawan, syempre ang gagawin natin bilang mga lalaki, itatry natin gawin yung best natin kahit mahirap. Di ba? Sa trabaho, gagawin natin yung best natin para ma-promote. Sa pag-aaral, gagawin natin yung best natin para tumaas ang grades natin unless bulakbol tayo. Di ba? And that is why ang pag-ibig po ng Diyos ay isang klase ng pursuing love. He didn't love us. Hindi niya po tayo minahal nung tayo ay faithful. Nung tayo ay nasa Kanya. Hindi niya po tayo minahal nung tayo ay holy. Nung tayo po ay banal. At hindi niya rin po tayo minahal nung tayo ay nagpupuri sa Kanya. Bagkos, minahal niya po tayo nung tayo ay makasalanan. Meron po bang pagkapanganak, ligtas na agad? Di ba hindi? Meron bang pagkapanganak, alam niya na kagad yung salita ng Diyos? Hindi. Before ka pa ipanganak, bago pa tayo gawin ng Panginoon, minahal na po niya tayo. He loved us when we are sinful, when we are far from Him, nung tayo po ay malayo sa Kanya. Kahit tayo ay hindi umaattend na church, kahit tayo ay hindi nagbabasa ng Bible, tayo ay hindi nananalangin, kahit tayo ay malayo sa Diyos, pinili niya pa rin tayong mahalin. Because God's love is not a reward. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po ito dahil minahal natin ang Panginoon. Hindi tayo minamahal ng Panginoon dahil mahal natin siya. Di ba? Pag tinanong mo nga yung iniibig mo bakit mo ako mahal? Kasi, ikaw di ba? Ikaw mismo. Hindi sinabi dahil ang pogi mo dahil ikaw mismo. And ang pag-ibig ng Panginoon is not a reward. It is a rescue. Na kung saan kukunin na lamang po natin. It is initiated by God. Di ba ang sabi po doon, sa Romans chapter 5 verse 8, ang Diyos na po ang nauna, siya ang gumawa ng first move. And it is also illustrated by the Father. Illustrated means pinakita ng Panginoon. Gaya nga po ng storya ng prodigal son, if aware po kayo, a very common story from the Bible. Yung isang anak, hindi pa patay yung kanyang magulang, kinukuha na yung mana ng kanyang tatay. Tatay, akin na yung mana ko. At ako'y aalis, ako'y titira na sa malayong lugar. At lulustayan ko lahat ng pera na makukuha ko.
Yun ang kaisipan ng prodigal son na ito. So siya, kinuha niya yung mana niya, and then pumunta siya sa malayong lugar, pumunta siya ng BGC, and then bumili siya Starbucks, lahat. Lahat ng mga bumili siya ng iPhone, bumili siya ng kotse, lahat ng pwede niyang bilhin. At pagkatapos nun, ubos ang kanyang pera. Mabihira, pag pumunta po kayo ng BGC, mahina ang 1,000. Kaya, katulad ng prodigal son, pag pumunta kayo doon, inubos niya po lahat. And dumating sa time na nagkaroon ng tagutom sa lugar na pinuntahan niya, at wala na siyang nagawa. Marami siyang kaibigan, marami siyang pera, which is true hanggang ngayon. At iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. And hanggang sa lumala, ang ginagawa na lang naman niya ay pumunta siya sa isang bahay na mayroong mga baboy. At anong ginawa niya? Ang kinakain na lamang niya ay kaning baboy. Sino dito kumakain ng kaning baboy? Hindi ako yun. Okay? Ayoko na malaman ko anong lasa nun. Pero, he demanded, yun ang number 1 sa ginawa ng prodigal son. And he departed also. And he destroyed himself. Sinira niya yung sarili niya. Pero ano po ang mahalaga sa story na ito? Na-realize po ng prodigal son na nagkamali siya. Hindi po nanatiling kumakain lang siya ng kaning baboy. Hindi po nanatiling nandun lang siya sa punto na yon. Diba? Tuwing tayo po ay nahihirapan, mananatili na lang po ba tayong nakasuksok sa lupa? Mananatili na lang po ba tayo na tayo ay ganun sa buhay? Hindi po. There is always a chance. Ang ginawa po ng prodigal son, parang mali na to Yung mga kasambahay namin, yung mga katulong namin sa bahay, kumakain ng masasarap na pagkain. At ako, kumakain ng kaning baboy. Pero parang masarap din yung kaning baboy. No? May sinigang, may adobo, may menudo. Kaso panis-panis na ata yung iba doon, kaya di rin masarap. But kidding aside, nung siya ay bumalik, naglalakad siya, papunta sa kanilang bahay, sabi ng tatay niya, parang kilala ko to Dati si Sean, parang pumayat si Sean Di ba? Tumatakbo si Sean. At ang ginawa ng tatay, tumakbo yung tatay. At niyakap na yung kanyang anak. Hindi dahil nagkasala. Hindi yun nakita ng tatay na yung anak ko, pasaway, yung anak ko, masama yung ginawa sa akin, kung nawalat ng pera ko at naglustay ng pera at babalik pa. Grabe, di ba? Kumbaga, ang thick ng face, di ba? Hindi po. Pagkakita na sa anak niya, tumakbo siya, bigyan nyo ng magandang damit. Parang si Willie, bigyan nyo ng jacket yan, di ba? Bigyan nyo ng damit yan. At maghanda kayo. At hindi lang basta handa. Magpaletsyon kayo. Ganun ang ginawa. Feast, kumbaga, ang sabi sa Bible. Malaking handaan ang ginawa ng kanyang tatay. And that is a great example of how the father ran. The father received and the father restored his relationship with the son. At sino nga ba ang sinisimbolo ng tatay na yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Na siyang nagmahal sa atin. Na kahit tayo ay makasalanan, pag nakita tayo ng Diyos na lumalapit sa Kanya, pipiliin niya pa rin na patawarin tayo. Hindi po ba napakaganda nun? That is God Himself. Bago niyo pa isipin, before you even talk about it or think about it, He first loved us. And that is just the pursuing love. And what is number 2? Hindi lang po pursuing love, meron din pong proven love. Subok. Di ba gaya ng mercury drug, subok ang mga gamot nila. At katulad din ng mga bagay sa lupa, hindi lamang sinabi ng Panginoon na mahal kita. Hindi lang po sinabi ng Diyos na mahal kita, anak. Pinakita niya. At ang sabi nga sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Hindi lamang po for God so loved the world. Hindi naputo lang po ba doon? Hindi that He gave His only begotten Son. For God so loved the world, minahal tayo ng Panginoon. Ano sumunod? Ginawa niya that He gave His only begotten Son.
Ang sabi rin sa Isaiah chapter 53, verse 5, He was wounded for our transgressions. Mismo ang Panginoong Jesucristo ay namatay po sa ating kasalanan. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, hindi tayo minahal ng Panginoon. Di ba kaya marami pong tao nagsasabi, yung mga hindi nakakilala sa Diyos, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, ano bang ginawa ng Diyos para sa akin? Hindi naman totoo yun eh. Kinuha ng Diyos. Jesus took our sin, our punishment, our place. Dapat tayo po yung nakulong. Tayo po yung napunta sa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo po ay napupunta sa impyerno or mapupunta sa impyerno. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po walang kwenta kung hindi namatay ang Diyos. Kasi bakit po tayo maniniwala? Di ba siya po ay nabuhay? Ang sabi ng Panginoon, minahal kita anak. Una-una pa lamang, kaya naman ako'y namatay para sa'yo. Di ba kung iisipin nga po natin, yung ginawa ng mga tao kay Jesus Christ. Napanood na po ba yung Passion of the Christ? The Passion of Christ. Yan ay tuwing Holy Week. At yung ginawa nila kay Jesus Christ na nilalatigo nila, may kita nyo doon talaga yung mga balat is napunit. Lahat po ng klase ng sugat ay narasa ng Panginoong Jesucristo. At ang hindi na lamang po nasugatan, ang hindi lamang po na damage sa kanyang katawan, alam niyo po ba kung ano? Yung mata. At lahat po yun ay may sugat mula talampakan hanggang ulo. Isipin niyo, di ba, pag si Jack nga lang, Jack, hampasin ka ng isang latigo. Sakit dun, di ba? Isa lamang yun. How much more yung marami habang naglalakad ka, may buhat-buhat ka na krus, pinaghampas ka ng latigo, dinuduraan ka, meron kang cross na tinik sa iyong ulo. Mga kapatid, we can't explain kung gaano kasakit yung dinanas ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Imagine ninyo. Di ba? Matutulala ka na lang eh. Kakayanin ko kaya yun? Baka isang hampas pa lang dun. Wala, ayoko na po, time out. Di ba? Hindi ko na kaya. Pero still, katulad nga sa sinabi ng Panginoon, the proven love is declared in the scriptures. It is also displayed in His suffering. Ang sabi nga po doon, di ba, nung siya po ay nasa krus na ng Kalbaryo, hindi po siya nag-iisa. Di ba, 3 po yun? Meron si Jesus Christ, merong sa kaliwa niya, ay meron sa kanan. At ang sabi nung isa, kay Jesus Christ, isipin mo, nahihirapan na kayo, natatrash to ka pa. Sabi niya, kung ikaw ngayon, Diyos, iligtas mo yung sarili mo. Kung ikaw ay Diyos, sagapin mo yung buhay mo mula sa mga taong ito. Pinagdudahan niya yung Panginoon. Pero ano po ang sabi nung nasa kabilang nakapako? Nung magnanakaw, Panginoon, iligtas mo ko. At ang kaisipan ng Panginoong Jesucristo ng mga oras na yun, anak, bago ka pa humiling na iligtas kita, mahal na kita. Kailangan mo lang lumapit. At ano po ang sabi ng thief? Panginoon, isama mo ko kung saan ka mapupunta. Kasi wala po siyang idea. Yung magnanakaw, wala siyang good works. He has no good works. Wala na po siyang panahon para mag-church. Nandun na po siya eh. He had no time to serve. At mayroon po siyang makasalanan na background. Siya po ay magnanakaw. Kaya nga po napakagandang argument na ang salvation o ang pagkaligtas ay hindi po sa baptism. Kasi nung na-save po yung thief on the cross, saan po siya na-baptize, di ba? Doon pa lamang po sa point na yun, binigay sa kanya ng Panginoong Jesucristo yung salvation. Kaya nga po ang totoong pagkaligtas ay hindi sa baptismo, kundi sa pagtanggap sa pananampalataya na meron tayo sa Panginoong Diyos. Jesus took our sin. Jesus took our sentence, yung ating sala. And He is our substitute place. Bakit?
bakit namatay yung Diyos? Meron bang dahilan yun? Sa tingin niyo, gagawin ng Diyos yun kasi gusto niya lang? No. Because He still loves us. He first loved us. We don't love Him. Hindi po natin siya minahal upang makuha natin yung salvation. Minamahal po natin siya kasi una pa lamang, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo. At bago pa natin siya mahalin, minahal niya na tayo. Nag-guess niyo po ba? Hindi po ito dahil minahal natin ng Diyos, ay mamahalin niya tayo. Lagi ko po kayong i-remind, God first loved us. Una niya po tayong minahal. Ang pagkakaiba nga po ng Christianity, ang sinasabi po ng relihiyon, mahalin mo muna yung Panginoon. At malay mo, mahalin ka rin niya. Diba? Kaya nga, yung iba gumagawa na mabuti, yung iba namimigay ng pera. Kasi umaasa sila na mamahalin sila ng Diyos. Pero ang sabi po ng Biblia, ang sabi ni Jesus Christ, minahal kita una pa lamang. Kailangan mo lang gawin, lumapit ka lang sa akin. Katulad nga po ng story ni Zacchaeus sa Luke chapter 9 verse 1 to 10. Kilala niyo naman po si Zacchaeus eh. Isa siyang unano. Siya ay tax collector. Kumbaga sa panahon niya, siya ay corrupt na politician. Ganun. Siya ay nangongolekta ng tax. At ang ginagawa niya, hindi lang basta nangongolekta ng tax, times 3, times 4, times 5. Siya ay madaya. So Zacchaeus is a cheat. Siya ay madaya. Siya ay kinaiinisan sa lugar nila. At siya ay walang pananampalataya kay Jesus Christ. Pero ang story po noon, nung narinig niya na si Jesucristo ay pupunta sa lugar nila, ang ginawa niya, umakyat siya saan? Sa puno ng sycamore tree, di ba? Sa puno ng sycamore. Nung umakyat siya doon, at nakita niya si Jesus Christ naglalakad. Nakita niya si Jesus Christ naglalakad, ganyan. Kasama yung mga followers si Jesus Christ, madami. At si Jesus Christ habang naglalakad, ano bang ginawa ni Zacchaeus? Di ba? Wala siyang ginagawa. Nanonood lang siya, nakatingin siyang ganyan. Pero si Jesus Christ, ang Panginoon Jesucristo, nung siya naglalakad, nakita niya si Zacchaeus. Anong ginawa niya? Tinawag niya, Zacchaeus! Sino po unang pumansin? Sino po ang unang pumansin kay Zacchaeus? Ang Panginoong Jesucristo pa rin po. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ngayon din sa inyong bahay, di ba yung mga kanta ng ano na? Ng mga sa extension classes, meron tayong kanta niyan. Zacchaeus, make haste, come down. Inibita ni Jesus si Zacchaeus. Bumaba ka dyan. Baka mahulog ka. Hindi. Sabi niya, bumaba ka dyan, mag-usap tayo. At ang sabi ni Zacchaeus, bumaba siya, yes, Panginoon. It is a personal call. That is the number 3, the personal love of Jesus Christ. Hindi lang po pursuing, hindi lamang proven, kundi personal love. Yan po ay isa-isa. Isipin niyo kung ang pagkaligtas natin ay groupings. Halimbawa, magagrupo si Eliza, si Venus, si Milka. Tapos isa sa kanila, nagkasala. Lahat silang tatlo, di mapupunta sa langit. Thank God! Kasi iisa po ang salvation. Kung ikaw ay makasalanan, ikaw ay tumanggap, pupunta ka sa langit, mag-isa. Hindi pinili ng Panginoon na groupings ang pag-ibig niya sa atin, kundi personal, isa-isa. Katulad nga lang kay Zacchaeus, his personal love is a personal call. It is also a prompt response. Pag sabi ni Jesus Christ, Zacchaeus, bumaba ka dyan, siya kaagad ay sumunod. Hindi na siya nagdoble isip, bumaba agad siya. Baka tumalon na lang siya, no? Hindi, mataas yun eh. At ang ginawa niya, sige, Jesus, punta ka sa bahay ko. Ay, hindi pala ganyan. Ganito siya ulit. Jesus, punta ka sa bahay ko. Di ba? Una-ano kasi siya eh. Punta ka sa bahay ko. At anong ginawa niya? Nag-uusap sila. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanya, sige anak, okay lang, magkasala ka. Basta humingi ka ng tawad, ibalik mo lahat.
na dapat mong ibalik. At ang ginawa ni Zacchaeus, yung lahat ng tax na nakuha niya sa mga tao, ibinalik niya rin ng doble at higit pa. It is a personal call, a prompt response, napakabilis na response. And it is also a proven change. Ang Panginoong Jesucristo, katulad nga ng ginawa niya kay Zacchaeus, una na tayong tinawag. Tayo, tinitignan lang natin yung Panginoon. Pero ang question is, may ginagawa po ba tayo? Before we ever looked for God, bago pa natin tignan ng Panginoon, ang Panginoon ay hinahanap na tayo. Katulad pa lamang po nung sa Garden of Eden. Pinakasimula pa lamang po sa creation, di ba? Hindi na po natin hiniling na gawin tayo ng Panginoon. Minahal na tayo, ginawa na tayo. At kahit sa panahon ni Adan at Eva, sila po ay nagkasala. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Hinanap niya yung kanyang dalawang anak. Nasaan kayo, Adan at Eva? He called, "Where art thou?" At maging sa Old Testament, hanggang sa dumire-diretso ang story, ang Israel po ay nagkamali. Ang Israel po ay pasaway. Pero still, ang sabi ng Panginoon, mahal ko kayo, kayo ang chosen people ko, magbago kayo. At pag tinuloy-tuloy pa natin sa Gospels, which is sa New Testament, ang sabi ng Panginoon, ito, anak ko, papadala ko sa inyo. Minahal niya pa rin tayo. At hanggang sumunod-sunod, hanggang sa panahon ngayon, mga kapatid, the Bible is still with us. Ito po ang kanyang mga pangako. Bakit po? Dahil minahal niya pa rin tayo. Minamahal niya pa rin tayo kahit anong sitwasyon ang meron tayo, kahit anong pagsubok ang meron tayo, kahit anong problema ang meron tayo. God still loves us first. Bago pa tayo malinlang sa lupa, alam na ng Diyos ko anong problema natin. Bago pa tayo mapunta sa lupang ito, alam niya kung ano ang dadanasin natin. All we have to do is call on God. Mahirap po ba gawin? Kahit po wala tayo sa simbahan o kahit tayo nasa simbahan, marami pong chances na tayo po ay pwedeng tumawag sa Diyos. God loved us first. God moved first and God gave first. Kaya nga po, ang pinakamahalagang pag-ibig na meron tayo bilang mga Kristiyano is that we are saved. Naalala niyo po ba kung kailan kayo tumanggap sa Panginoon? Naalala niyo pa po ba yung araw na yun na kung saan ito yung salvation ko? Kung sino nag-share sa inyo, at alam niyo kung saan kayo pupunta kapag kayo mamamatay. Ako po ay na-save June 1, 2010. Sino pa nakakaalala ng kanilang salvation? Meron pong gusto mag-share? Share, Ma'am Joyce? Feb 13, 1997. Ma'am Alexis? May 20, 2026? Wala pa. 2016. Bishop Wilson? March 17, 2017. Sister Carmelita. Sige po, try natin lahat. December 1, 2016. Si JJ. December 85. Sino pa? Nakakalala na kanilang ano? Sister Nika. June 13, 2016. Sino pa? Mga nakalala. August 28, 2023. Sino pa nakakalala? Wala na po? Okay lang po yan. Actually, mabilis na po akong preach eh. Meron pa nakakaalala? Yung mga nag-share sa inyo. Si Mami Shari, alam ko, di ba naalala niyo po, Mami Shari, kayo? December 8, 2024. Yun, pag-usapan namin noong nakaraan. Si Brother Cyril, next year pa. Save. Hindi, wag naman. Alam ko matagal na si Brother Cyril eh. Di ba? Yung mga nagsalita, sila lang daw yung saved. Hindi, joke lang. Pero napakaganda pong response. Alam ko sila Brother Jack, Brother Anthony, na-share na rin po sila dati pa. So, nabaptize, mga member to ng church eh. Kaya alam ko, talagang saved lahat ng naririto. Alam kong walang hindi saved dito. Kaya nga po, blessing sa atin na minahal tayo ng Panginoon sa Kristo. At ang ginawa natin, di ba wala pong kahirap-hirap? Nanalangin lang tayo. Nanampalataya lang tayo sa Diyos. Napakasimple lang po ng salvation. That is why the only question
nung tayo po ay tumanggap na, tapos na yun eh. Mananatili ka pa rin ba sa Kanya? Mananatili ka pa rin ba sa pangako na mayroong binigay sa atin ang Panginoon Diyos? Minsan, napapaisip po tayo na sa tuwing tayo nahihirapan, di ba, normal naman po yun eh. Talagang ang buhay ng tao, hindi lagi nasa taas. Meron talagang ngud-ngud ka sa lupa. Wala kang pera, wala kang makain. Iba-iba ang problema. Tama si Preacher Wilson, iba-iba ang problema natin. Minsan yung mayayaman, ang problema nila, 1 milyon na lang yung pera ko. Yung mahirap, 100 na lang pera ko. Parehas po yung problema. Pero still, napakagandang reminder po ito sa atin na minahal tayo una ng Panginoon. Baka kasi minsan, nare-realize lang natin, ay, minahal ako ng Diyos. Okay lang yun, kahit kung ano nung gawin ko dito. Magkasala ako, okay lang yun. No. Gawin po natin yung best natin. Na sana huwag tayong mapunta sa kamunduhan. Na sana, ang piliin pa rin po natin ay kung anong meron ang meron ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, nakakamiss yung mga members natin na wala po sa ating church. Nakakamiss po na tayo ay sama-sama nagpupuri. Na sana ang isipin na lang po ng bawat isa sa atin ay mahalin natin ang Panginoon. That is very simple, mga kapatid. And I hope tayo po ay na-bless sa kanyang salita. We should love God because He first loved us. The love that started it all is none other than God, Jesus Christ, the Holy Spirit na nasa sa atin po ngayong gabing ito. Tayo po ay pumikit at manalangin, Panginoon Jesucristo, o Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa inyong mensahe ng pag-ibig. Nawa, Panginoon, amin po natutunan na ang inyong salita ay punong-puno ng aral, punong-puno ng pag-ibig, Panginoon. May we learn that you are not just God, but also the meaning of love. Because you, God, is love. Marahil, Panginoon, kami po ay punong-puno ng problema, punong-puno ng paghihirap dito sa lupa. Still, Panginoon, minahal niyo pa rin kami. Despite na kami po, Panginoon, ay nagkakasala. Kaya sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay tumayo. May we be reminded that God is always living for us because He first loved us. Patuloy niyo pa rin po tayong minamahal kahit po tayo ay napunta sa kamunduhan. Kahit po tayo, ginagawa lang po natin kung ano yung kagustuhan natin, hindi yung layunin ng Panginoon. And may you come to this altar, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, mahal kita. Panginoon, patawarin mo ako dahil noong una pa lamang, hindi ko nakita na dapat minamahal kita dahil ako yung una mong minahal, Panginoon. If you have your problems, your personal problems, kung meron ka mga problema sa buhay na hindi mo malampasan, maybe it is the time for you para mahalin mo ang Panginoon. Baka hindi pa sapat ang pagmamahal mo sa Kanya. Manalangin ka, kapatid, manalangin ka, kaibigan, na sana makita nating lahat that God is always there for us. We are always a sinful man. Mula dulo hanggang simula ng ating buhay, tayo po ay nagkakasala. Hindi po natin kaya ng tayo-tayo lang. Manalangin po tayo sa Panginoon na sana ang layunin niya ang matupad sa ating buhay. May we pursue, may we prove, and may this be personal na pag-ibig ay gawin natin para sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe. Marami pong salamat sa inyong salita na kami po, Panginoon, na iuna niyong minahal. Hindi po namin matatawaran ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang magagawa lamang po namin, Panginoon, ay manatili
sa inyong mga pangako, Panginoon. Nawa ang bawat isa po sa amin ay na-bless. Ang inyong pong pag-ibig ay sumaamin, Panginoon. May this be a reminder, a lesson, para po sa aming mga Kristyano na mas mahalin pa po namin kayo. And this is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating tithes and offering. Please prepare your envelopes. Sa mga hindi pa po nakakaalam, na dun po ang ating tithes and offering. Tuwagin po natin si Brother Shan para sa pagpapaawit po ng ating offertory song. Let us sing Boundless Love. Ready, sing. Boundless love, unending joy. This is my life, it's what I know. I can't believe that He selected me, Jesus my Lord, it's you I owe. He keeps me when I'm weary, He can hear me when I pray, He's even there beside me when I fall. His love surrounds me, even when I go astray. I guess I'd have to say that He's my own. Second verse. Boundless love, unending ilagay ang inyong mga joy. This is my life, it's what I know. I can't believe that He selected me, Jesus my Lord, it's you I owe. When my world falls all around me, I can call upon His name. Just in time He takes me by the hand. His ways are perfect, just like His Son who bore my shame. And I don't even have to understand. Tayo po itungin ang lahat. Unending joy, this is my life, it's what I know. I can't believe that He selected me, Jesus my Lord, it's you I owe. Jesus my Lord, it's you I owe. Bishop Wilson. Ay po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na aming narinig, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa inyong mga anak na nagbigay ng kaloob, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kaya po kami ay may naibigay, Panginoon, sapagkat kayo po ang unang nagbigay sa amin. Kami po ay nagbabalik lang po, Panginoon. At kayo po ang siyang bahalang bawak sa amin sa araw-araw, Panginoon, at kayo po ang siyang bahalang magbalik sa bawat isa na nagbigay ng kaloob, Panginoon. Maliit man ito o malaki, Panginoon, basta't nanggaling sa puso, ito po ay pagpapasalamat namin sa inyo, Panginoon. Buhos niyo po magandang biyaya sa bawat isa. Marami pong salamat at magamit pa po ito, Panginoon, para po sa ikakalwalhati at sa ikaayos ng inyong bahay-sambahan. Marami pong salamat, Panginoon, at kayo po ang siyang patuloy naming paglingkuran at pasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Maraming pong salamat sa mga tumayo po sa ating pulpito, sa mga members na narito po ngayong umaga. Maraming pong salamat sa inyong presensya. Ang Diyos po ay nagagalak tuwing tayo po ay nagpupuri sa Kanya. Kaya po, marami pong salamat sa inyong lahat mga members. And ngayon po, meron lang po tayong mga konting announcements. Meron po tayong birthdays. Meron po kaso wala dito eh. Sister Geraldine. Meron po, happy birthday Sister Geraldine, kung nasaan man po kayo. Sino pa po ba? Si Tito Romel Valdez, 50th birthday niya po kahapon. So, happy birthday Tito Ome, sa akin pong tito na napakabait, grabe. And, meron po ba tayong birthdays? Baka makalimutan po. Si JJ? Meron po ba? Birthdays? Wala po? Anniversaries? Meron po ba? Sa Sister Carlota, ilang years po? 22 years na po kayong no? Congratulations, grabe. Ito po. Congratulations po. Meron po ba tayong na-miss out? Birthdays, anniversaries, monthsary? Meron po ba dyan? Mga nag-celebrate ng monthsary? Again, maraming salamat po sa ating visitors, Kuya Anthony and Kuya Jack, Brother Anthony and Brother Jack. Mga members po natin yan palakpakan po natin. And, yes po. Cillian. Yes. Hi, Cillian. Thank you so much. Ilang taon ka na? 12 years old. Okay, thank you for coming to the church. Maraming salamat. And kay, sino pa? Nanay ni... Okay. Anong name? Ano po name? Lilybeth. Mommy Lilybeth. Tama. Lilybeth. Okay. Mommy Lilybeth, welcome po. Salamat po sa pumunta sa ating church. Siya po ay... Sino po nag-invite? Ay, ganun ba? Welcome po. Welcome po sa aming church, Mommy. Salamat po sa inyong pagpunta. Grabe. Si Angeline. Kasama namin siya. 3 weeks na siya nag-church eh. Welcome sa'yo, kahit nandito ka lagi. Pero salamat sa pagpunta sa mga bisita po natin. Thank you very much, Mami Lily, Sister Cillian. Okay, maraming salamat po. And meron po tayong nakalimutan? Yes, opo. Meron na po ba ditong... Kung gusto na po, 3,000 lang ang payment. Ang deadline po para sa youth conference sa Baguio ay hanggang February 28 na lamang po. Please, i-consider niyo po yan kasi sayang po yung 500 pesos. Diba? Gayaan niyo po si Sister Agnes. Na po siya, nagbe-business na siya, diba? Nakikita na sa GC. Magawa na siya ng paraan. Pero ano yun, para sa kanila yun. Pero, mga kapatid, yun po, February 28, ang deadline po ng ating payment na 3,000. Pag lumampas na po doon, yun po ay magiging 3,500 na. So, i-take po natin yung opportunity na sana po tayo ay makatipid ng 500 pesos. Pero kung kayo po ay mayaman, kahit doon na kayo sa Baguio magbayad. Pero if hindi pa mayaman, pero gusto niyo magtipid, yes po, pwede pong magtipid through before February 28. And ang pag-pray po natin, na-announce po kahapon sa ating Youth Congress, ang susunod po na activities ng ating MIBC is MIBC Youth Conference, yan po ay sa Baguio. Pangalawa po is MIBC Sports Fest. At ako po, noong una po, nag-usap kami ni Pastor Mike. Ako po ay namang problema dahil wala tayong players. Una sa lahat, basketball, pambihira talaga. Ngayon, nandito si Brother Jack, Brother Anthony, Brother Omar, Brother Cyril, star player namin. Kamukha ni, di ba? Talagang feeling ko makakabuo na tayo. Meron pa talagang mga hindi championship, no, Brother Anthony. Magawa si Brother Anthony 50 points. Sa volleyball natin lahat, badminton, kailangan natin ng mga players. So, pag-pray nyo mabuti, magbatak na kayo. Hindi ng ibang batak, Magbatak na kayo sa sports, okay? Batak na yung katawan nyo. Dapat hindi yan yung 1 month lang tsaka tayo maglalaro. Hindi po. And ang next po, after ng MIBC Youth, or MIBC Sports Fest, is ang MIBC Conference. In-announce na rin kahapon. Yan ay April 6 to 8. Mauna po yun. Pero sige, i-propose naman po yun. April 6 to 8 ang ating MIBC Conference. Yan po ay sa pangunguna po ng ating Pastor Tim Nolan. Yung nagpunta na po siya dito. Hindi, iba yun. Yung AIM, IBFC. Opo. Matagal pa yun Sa May. At ang delegates po na Americans, alam po ba kung ilan? Hindi pa sila sabi. Ay, sinabi kahapon. Oo nga, kahapon lang Dapat tayo lang nakakaalam nun. Joke lang. 16 delegates. At si Venus ay tuwa-tuwa dahil mayroon yatang batang Amerika na pupunta. Di ba? Patay tayo dyan. Ano, Jay? May lolo daw. Sino kaya? Okay. Meron po ba tayo nakalimutan? Wala na po. Mga kapatid, please attend our prayer meetings, please. Ang panalangin po natin ay mahalaga.
hanggat maaari po, if wala kayong ginagawa, or kung may ginagawa po kayo, pumunta lang po tayo ng church. Bago po tayo matulog, manalangin po tayo. Kung malalapit lang po kayo dito, please, manalangin po tayo. And napakalaking bagay po ng prayer. Marami po natutupad na pangarap, marami po nangyayaring bagay na imposible dahil po sa panalangin. Mami Shari, thank you very much po for coming. Kami po ay hindi nakapunta ka po. Nakapunta ba, preacher? Nakapunta po. Thank you very much. Mami Shari, next week po ulit tayo. See you po ulit. And may youth congress po kasi kahapon, kaya hindi po tayo nakapunta sa extension classes. Gumawa po ng karaoke si Preacher Wilson. Yun lamang po, meron po tayo nakalimutan. Yes, choir practice po after. 2 songs daw po ang papracticein from Ma'am Joyce para sa ating choir. And sa YBA choir natin, mag-ready na po ulit tayo ng bagong song dahil kailangan po natin kumanta ulit. And that's it. Members ng church, meron po tayo nakalimutan. May gusto po kayong sabihin, gusto mag-testimony. Nawala si Pastor Mike, nagpa-testimony na dito no? Wala na po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo na. And we will now close in prayer. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong buhay na ibinigay sa amin. Na kami po, Panginoon, ay gumigising araw-araw. Your mercies are new every morning. And Panginoon, ma-realize po namin na kailangan po namin kayo. Because you first loved us, Panginoon. Hindi lamang po isang araw, kundi everyday, Panginoon. May we love you everyday, O God. And ingatan niyo, Panginoon, ang aming pong pastor ngayon po ay nasa Isabela, kasama ang Pastor Cornelio Datur, sa kanila pong pagbabahagi ng inyong mensahe. Ang maging Panginoon ng anniversary ng MIBC Alicia. Marami po salamat, Panginoon, sa inyong gawain, sa inyong members, sa inyong mga visitors ngayong umaga, sa mga bata hanggang sa pinakamatanda na narito, Panginoon, na mas pinili na makinig ng inyong salita. Magpuri sa inyong pangalan. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, members. Tayo pong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Choir practice po kay Ma'am Joyce. May we all be blessed by His word. And hindi lang po sa loob ng simbahan, kundi sa ating paglabas.